Lumaki na ang dalaga, ngunit walang paggalang. Halatang komportable siyang natutulog sa sofa. Kapag hindi napigilan ng amo ang sarili, humanda kang ihagis ang iyong kamay kasamaan pagkatapos ay lumitaw ang kanyang asawa. Nang tanungin siya ng kanyang asawa, nagsinungaling siya, natakot siyang sipon. Gusto niyang takpan ito ng kumot. Nang makita ang inosenteng muka ng asawa, kalahati rin ang naniwala at nag-alinlangan ang asawa. Tumawag ka ng assistant, ngunit hindi niya alam, nabihag ang kanyang asawa sa kagandahan ng dalaga. Dahil takot siyang masira ang reputasyon niya kaya naman nagtiyaga akong sumubok magpanggap na isang mandal. Isang araw, biglang lumitaw ang isang batang babae. Sa hindi inaasahan, ang kanyang asawa ay nagpunta sa isang paglalakbay sa negosyo sa loob ng kalahating taon at ibalik ang isang babae. Ang kanyang pangalan ay Tillan. Siya ay 19 na taong gulang. Parehong namatay ang kanyang mga magulang. Akala ng asawa niya nakakaawa siya, kaya inuwi ko siya sa trabaho bilang katulong. Noong una, tuwang-tuwa ang mga Pulges. Masigasig na inakay ang katulong papasok sa bahay. Binigyan pa siya ng damit na isusuot niya. Ngunit tila takot na takot ang kuting sa kasambahay. Ang medyo inosente niyang mukha. Pati damit niya, mas lalo siyang naakit. Hindi minsan lang pinagmasdan ito ng kanyang amo. Ngunit hindi rin maganda ang pakiramdam. Gusto ko itong makita ng kaunti pa. Baka ito ang alindog ni Thailand. Pero simula nung nagpakita siya, ang ugali ng kanyang asawa kay Puto ay lubos na nagbago. Magtrabaho araw-araw para sa ilang kadahilanan. Para matulog sa second floor bookroom hindi sa kwarto. At saka, laging nag-uusap kasama ang isang katulong. Parang outsider ang Wushu. Laging inosente ang itsura ni Thailand. Saksi ang pag-ibig unti-unting nagkawatak-watak ang mag-asawa. Naramdaman ng ika-6 na sentido ni Wheezy. Ang katayuang iyon bilang save ang strengthened inalog. Hindi lang maganda si Tylon. Naging mukha din niya nagiging mas malinaw. Lalo na ang mga mata ni Tylon. Puno ng pagnanasa ang tingin sa amo. Dahil dito hindi makatulog si Wheezy na may mga bangungot tuwing gabi. Lagi ko napanaginipan ng asawa. Sa kalagitnaan ng gabi, pumunta ako sa kwarto ni Thailand. Ngayon ay nagising si Hawaii mula sa isang bangungot. Nalaman niyang wala sa tabi niya ang kanyang asawa. Pagpunta ko sa library, hindi mahanap ng asawa ko. Ngunit nang makarating siya sa sala sa unang palapag, biglang may narinig akong boses maingay sa kwarto ni Thailand. Hindi siya makapaniwalang totoo ito. Ngunit hindi kayang linlangin ng kanyang mga tainga ang kanyang sarili. Nang bubuksan na sana niya ang pinto, laking gulat niya sa nalaman. Isipin na nasa kwarto ni Thailand ang asawa. Biglang nasa likod ko, nalaman ko na ang kanyang asawa ay lumabas upang manigarilyo sa balkonahe ng mag-isa. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Wheezy. Mukhang masyado siyang nag-iisip. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ni Thailand, nakita ko siyang nakahiga pa rin at natutulog. Lumabas si Wheezy. Kinabukasan, nang pumunta si Wheezy sa supermarket para bumili ng mga pamilihan, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Halos mahimatay. At nagmamadaling nagbayad. Nang makauwi siya kalahating oras na ang nakalipas. Hindi niya inaasahan na pagpasok niya sa bahay, nakita niya ang asawa at si Thailand pumasok. Siya ay galit. Pero nang tanungin niya ang asawa, nakita niya lang itong kumakain. Pareho silang parang walang nangyari. May problema ba sa mata ko? Walang ibang sinabi si Wheezy. Dahil nagpasya siyang aktibong maghanap ng ebidensya. Siya palihim na pumasok sa kwarto ni Thailand. Biglang natagpuan ang mga posporo ng kanyang asawa sa lupa. Siya agad pinuntahan si Sia Ulan. Bakit ang lighter ng asawa niya sa kwarto niya? Kailan hindi alam ni Tylon kung paano ito sasabihin. Dumating ang kanyang asawa at sinabi iyon nasira yung lighter kaya itinapon ko sa basurahan. Hindi siguro nakatiis si Tylon upang harapin ang kanyang immoral na kasinungalingan. Parehong plus face nakakaawa si Tilan. Pinaramdam ni Wheezy na masyado siyang nag-isip, pero nung may hawak siyang lighter, pag-isipan mo, hindi niya sinasadyang natuklasan na ang lighter ay hindi nasira. Maaari pa ring iyon. So ibig sabihin nagsisinungaling ang asawa mo. Ang eksenang ito ay nakita ni Xiaolan. Dahil para subukan ang kanyang mga hula,
Namatay si Hoy noong wala si Thailand dito. Bumalik sa kanyang silid upang maghanap ng ebidensya. Sa hindi inaasahan, ako natuklasan ang kamanghamanghang sikreto ni Xiaolan.